Binaha ang iba't ibang lugar sa General Santos City at Sarangani Province dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan dulot ng habagat. Yan ang umaarangkadang balita ni Noreen Igonia. Bumaha sa iba't ibang dako ng General Santos City at Sarangani Province nitong Huwebes, Hulyo 23, bunsod ng malakas na pag-ulan. Nasira ang ilang bahay na malapit sa daik ng Barangay Kalumpang matapos umapaw ang ilog. Nagngangalit naman na baha sa Balonto Bridge ang nasaksihan ng mga residente sa Barangay Labangal. Viral naman ang isang lalaki na nagtangkang lumangoy sa rumaragasang baha sa hindi malamang dahilan. Muntik na siyang tangayin ng tubig, ngunit nakaligtas din kalaunan. Habang sa maasim Sarangani Province naman, na-stranded ang ilang mga estudyante at mga guro sa isang IP school nang maabutan sila ng malakas na agos ng baha sa Barangay Nomo. Sa Barangay Poblasyon naman, inanod ng baha ang bahay na ito sa gilid ng ilog. Sa isa pang video, nagmistolang falls ang baha sa bundok na ito sa Barangay Tinoto. Sa Glan, Sarangani Province pa rin, nag-abiso ang DPWH-12 na hindi muna maaring daanan ang Sapumasla Bridge matapos itong masira dahil din sa baha. Pinalikas na rin ni Glan Mayor James Yap ang mga residenteng naapektuhan ng pagbaha, lalo na ang nakatira sa tent. Matatandaan na isa ang bayan ng Glan sa labis na naapektuhan ng nagdaang 7.8 magnitude na lindol. Sa Jose Abad Santos Davao Occidental naman, nagsagawa na ng preemptive evacuation matapos muling bumaha sa kanilang lugar. Ang kwan talaga natin, habagat man lang. Hindi man tayo naapektuhan ng tropical storm. Habagat pa rin. Kaya ang affected natin kasi karamihan is the southwestern part of Davao region, which is Davao Occidental, or yung dulo, which is Jose Abad Santos. So sila palagi ang Bagamat walang naitalang nasaktan sa pagbaha, pinag-iingat ng lokal na pamahalaan ang mga residente dahil pinangangambahan pa rin nga bumigay ang 6 pa na artificial lake na nabuo noong 7.8 magnitude na lindol na maaaring makaapekto sa ilang mga barangay. Sa ngayon ay mano-manong nagsagawa ng daming ang PDRRMO Davao Occidental katuwang ng 73rd IB. Mula dito sa Davao, Noreen Igonia ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.